Maaga pa namumuhay na ako ng sarili ko. Hindi na ako nakapag-aral hanggat tanda. Mga lalagyan ng mga libro at saka yung mga notebook, plastic. Minsan wala tayong income, wala tayong pambili ng bigas. 2 pesos lang ang buong araw. Kaysa malungkot ka na, matulog ka na lang. Ang pangalan ko Toto Catalino. Edad ko ngayon 63 years old na. Nagtatrabaho lang sa beach. Okay naman. Masaya naman ako kasi nakaparal ako ng mga anak ko, mga apo. Dati mangingisda rin ako. Yun ang pamumuhay ko. Masaya na ako nito para sa pamilya ko. Tapos may mga magandang mga hayop, mga baka. Pang lingaw lang sa buhay. Yung ako noon, 7 years pa lang ako, wala na akong papa. Namatay yung papa ko. Mama na lang nagbuhay sa akin. Ako hindi ko nakapatuloy pag-aral. Hanggang grade 6 lang ako kasi mama ko na lang namumuhay. Tapos kami, tulong na lang sa kanya. Yung buhay namin noon, sobrang hirap ng mga maliit pa kami. Galing kaming eskwelahan, mag-ano kami ng damo para sa mga ano namin ba, tanaman ba. Bago kami pumunta sa eskwelahan, magdadamo din. Tapos magdamo, maligo, tapos pumunta sa eskwelahan. Maglakad lang, sobrang layo. Mula dito hanggang Santa Fe Central School, maglakad lang kami. Walang tsinilas, sobrang hirap. Tapos yung mga damit, pag pumunta sa eskwelahan, mag-ano lang kami, isang damit lang. Pag dating sa bahay, kubuon ang damit, hanger, tapos pagka umaga, yun naman, ulit isusuot. Walang iba, mag-isang linggo, isang damit lang. Walang bag, mga lalagyan ng mga libro at saka yung mga notebook, plastic. Kasi yung mama ko, magbabaol din ba? Yung nanay ko, maganda siya ang ugali, pero ano siya, lasinggira. Sinabihan ko siya na bakit naglasing, magalit siya sa akin. Sabi niya, anong mo? Bakit magalit ka na umiinom ako? Hindi naman maganda sa iyo yung lagi kang umiinom na matanda ka na. Yun ang namatay siya na may sakit siya na parang tumor dahil sa alak. Siya ang nagbuhay sa amin nung mga maliit pa kami, pero tulong-tulong na kami. 9 years pa lang ako, tumulong na ako pamumuhay. Mag-ano kami ng mga damo, magdadamo kami dito sa mga taniman. Mga 13 ang nag-fishing na ako hanggang nag-asawa ko 23. Tapos tanim kami ng mais at saka yung kamote. Yun lang ang pamumuhay namin noon. Magpa-arawan kami ng mga panghilamon, yung panghalaman ba. Magparaw kami ng tag 25 centavos noon. Hanggat nag 50 centavos. Edad na ako ng 10 years, piso ang kalating araw ang ibayad sa amin. Tapos, pag naman, mga alas 2 hanggat alas 5, piso din. 2 pesos lang ang buong araw. Yung mga bilihin nun, medyo mura-mura pa man. Yung bigas, may kahon ba? Kahon na maliit, kahon na parang isang ganyan, mga 4 na salmon, laman, ganyan, piso, umaga, tanghali at saka gabi, yung 3 ganyan. Kasi naman sa amin kasi 4 kaming magkapatid lang, ika-5 yung mama ko. Kaming magkapatid, sana, kami 5, tapos may isang babae, namatay ng maliit pa siya. Yung mga
nangingisda ako noon, malaking alon, di kami makapagtanong. So, maghanap na ako ng pamilya na parang, may pangbili na kami ng mga gusto na nabili. Mag-ano ko ng pupul ako ng mga kahoy, parang ibinta ko, mga kahoy yung kalaki. Ipang-pupul ko, ibalot ko, tapos ibinta ko. Kapag wala, hindi ka pa makapag pamumuhay sa dagat. Pero kung maganda naman ang panahon, mangisda na. Simple lang buhay. Tapos, yung asawa ko naman, tumulong din sa akin araw-araw. Tulong na tulong din. Para hindi kami masyadong mahirapan ng pamumuhay. Para sa mga anak lang namin. So, lahat, kinakaya namin. Wala naman kami problema na sanay na kami. Ano ko lang, maglakad-lakad ako, magano ko ng mga ayop ko. Maggawa-gawa lang, basta para mawala yung lungkot. Hindi naman masyadong malungkot, pero okay lang. Wala yung problema. Basta may ginagawa. Kaysa malungkot ka na, matulog ka na lang, baka wala problema ako, hindi ako huminto dito. Mag-ano ko, lakad-lakad ako doon, parang gusto ko lang kung sarili ko. Masaya ang sarili ko ba? Tapos, sa bahay, kapag umuwi sa bahay, mga apo naman ako, gusto kong masaya din ako para sa mga apo ko. Yan lang. Yung last na umiyak ako na may nakakita, yung misis ko lang. Nag-iyak ako dahil sa problema din. Kasi minsan may problema tayo na gusto natin iyak. Pero hindi sa ibang tao. Kasi yung ibang tao na mahiya na din tayo. So, kapag iniyak natin, yung problema natin, wala. Makagaan ba ng pakiramdam. Ang pinaka masaya na buhay ko, yung nakapag-asawa na ako. Tapos hanggat may mga anak na kami. Pero hindi naman masabi na lahat na araw maligaya kami kasi dahil sa kahirapan, minsan wala tayong income, wala tayong pambili ng bigas. So, yan, mag-aaway din kami. Masusolve kasi ako, mag-away kami ng umaga, hindi ko pa ang araw. Hindi ko gusto matapos ang araw na hindi kami magbati. Tanghali, mag-away kami. Pag umubog ang araw, gusto ko bati na din. Hindi ako gusto ng hanggang bukas. Kasi kapag mabukasan na, wala na. Malaki ng away na yan. Problema na yan. Oo, dami sana, pero siguro hindi na maabot. Yung gusto ko na lumabas ako ng trabaho dito, magsarili na lang ako, pero magnegosyo ako ba? Sana. Para sa pamilya din. Business na gusto ko. Gusto ko paano ko ng mga motor. Yun ang pangarap ko na magparinta na lang ako ng mga motor kasi may anak naman akong technician ng mga motor. Pero pag wala'y magawa, okay na lang dito. Angat-angat naman kami konti ng pamumuhay dahil sa paningkamot din. Ng mga anak ko. Tinulungan din ako nila ngayon. Sana ang harap tayo, din tayo mga pagbuhay natin. Pero dahan-dahan lang, ang ulo sa hindi maganda-ganda na buhay ko ngayon. Anak naman ako ng mga trabaho. Tapos may trabaho din ako. Okay na. Kami, may maliit kami na tindahan din sa bahay. Dito na income naman ako. Okay na lang. Wala na. Hindi na kumarap ng Pero kapag nandiyo sa akin na gusto na umangat pa, okay lang. Mas magandang buhay ko. Para sa pamilya.